Ganito plano natin, kasi yung Parañaque River natin ay isa sa mga medyo madumi na river dito sa Manila Bay. Pero wala kami makita ng estero. Yung estero sa dyan ay puno na ng basura. Alam ko sa ginagawa natin na to, marami tayong nasasagasaan, mayroong mga sasama ng loob, pero wala tayong magagawa dahil wala ng panahon. Ito na ang tamang panahon para linisin natin ito. Paglilinis sa mga estero at ilog isinagawa sa ilang lugar sa Metro Manila. We need to find a balance with this planet. It has finite resources, and we believe that there are things that people can do, that cities can do, to help us achieve a sustainable future. Iba't ibang landmark sa buong mundo nagpatay ng ilaw bilang pakikiisa sa Earth Hour. Presyo ng liquefied petroleum gas tumaas ngayong araw. Ilang kumpanya ng langis may rollback bukas. Pangulong Rodrigo Duterte nagtalaga ng bagong SSS President at Chief Executive Officer. 23 lokal na opisyal na aresto ng CIDG dahil sa pagtatago ng loose firearm. Magandang tanghali, patuloy ang ginagawang paglilinis sa Manila Bay at bahagi nito ang malawakang paglilinis sa ilang estero at ilog sa Metro Manila sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Iba't ibang grupo, mga ahensya ng pamahalaan at ilang mga residente ang nagsama-sama kahapon para sa isang layunin na linisin ang mga daluyan ng tubig na papunta sa mga pangunahing ilog sa Metro Manila. Tinawag ang malawakang paglilinis na ito ng Department of Environment and Natural Resources na Battle for Rivers and Esteros. Kasama ng DENR and DILG, Philippine Army, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Fire Protections at Philippine National Police. Si DENR Secretary Roy Simatu at DILG Secretary Eduardo Año ang nanguna sa clean-up drive sa Estero de Tripa de Galina na nakasasakop sa Parañaque at Pasay City. Bumungad sa kanila dito ang tambak na basura na sa dami ay natabunan na ang estero. Kinakailangang gumamit ang backhoe at crane sa paghakot ng basura. Ganito plano natin, kasi yung Parañaque River natin ay isa sa mga medyo madumi na river bumubagsak sa Manila Bay. Kailangan linisin natin ang Parañaque River. Pero wala kami makita ng estero. Yung estero sa dyan ay puno na ng basura. Sinabi naman ni DILG Secretary Eduardo Año na irerekomenda niya na mailipat ang mga informal settlers na nasa paligid ng estero. Alam ko sa ginagawa natin na to, marami tayong nasasagasaan, mayroong mga sasama ng loob, pero wala tayong magagawa dahil wala ng panahon. Ito na ang tamang panahon para linisin natin ito, para maging malinis ulit ang ating Manila Bay, at ito naman ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at susunod pang mga anak. Kasabay nito ay nilinis rin ang Tulyahan at Tinejeros River, Pasig River, Nabotas River, Parañaque River at San Juan River. Sa Parañaque, hindi ganong kadami ang basura sa estero dahil tuwing Sabado ay nililinis umano nila ito. Sa estero de Magdalena sa Claro M. Recto, Manila naman, kinakailangang gumamit ang balsa ng mga volunteer upang maabot ang tambak na basura. Matapos ang ilang oras, kitang-kita na malinis na ang estero sa basura, pero kitang-kita naman kung gaano kaitim ang maruming tubig. Para sa mga residente na sumama sa paglilinis, malaking tulong ito sa kanilang barangay. Kailangan po kasi natin ang kalinisan dito, lalo-lalo na po yung mga creek. Kasi pag nagbara ang creek, hindi ho dadaloy ang tubig. Makukulong po yan. Pagdating po ng tag-ulan at bumaha, hindi po mag-aano ang tubig. Diyan po nanggagaling yung baha dito sa amin. Kasi madalas po dito kaming binabaha. Ang massive clean-up drive na ito ay bahagi ng ginagawang rehabilitasyon sa Manila Bay. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakiisa ang lahat sa pagdiriwang ng Earth Hour noong Sabado at kasama sa pagpatay ng ilaw ang iba't ibang mga landmark sa iba't ibang bansa. Dito sa Pilipinas,
Mala Star Wars naman ang gimmick ng ating mga kababayan habang nakapatay ang mga ilaw sa loob ng isang oras. Narito ang report ni Bernadette Berdin. 2, 1, ouvert! Eksakto alas 8:30 ng gabi, pinatay ang ilaw sa Eiffel Tower bilang bahagi ng pakikiisa ng bansang France sa Earth Hour. Ang 130-year-old tower ay isa lamang sa may 200 major landmarks sa buong mundo na pinatayan ng ilaw sa loob ng isang oras bilang bahagi ng taunang Earth Hour. Pinatay din ang ilaw sa iconic tower ng Dubai, ang Burj Khalifa. Sa Russia naman, mahigit sa 2,000 gusali sa Moscow kabilang ang Kremlin at ang House of the Government of the Russian Federation ang nagpatay ng ilaw bilang pakikibahagi sa international event. Nagdilim din sa loob ng 60 minuto ang mga pamosong monumento ng Acropolis Hill sa Athens. Sa Berlin, Germany naman, pinatay din ang mga ilaw ng Brandenburg Gate. For me, climate protection is really important. So I think it's something you have to, work for and also change your own lifestyle, but also demand the government to do something. The Brandenburg Gates is a symbol for reunification of Germany, and this symbol we use to protect climate and to protect our environment. And this is the Hindi rin nagpahuli ang mga taga-Hong Kong. Sunod-sunod na nagpatay ng ilaw ang mga gusali sa International Financial Center doon. We need to find a balance with this planet. It has finite resources, and we believe that there are things that people can do, that cities can do, to help us achieve a sustainable future. Dito sa Pilipinas naman, habang madilim ang kapaligiran dahil sa sabay-sabay na pagpatay ng ilaw, nagsilbing liwanag naman ang bit-bit na makukulay na lightsabers ng ilang kabataan. Katulad ito ng ginamit ng mga karakter sa pelikulang Star Wars. May mga nagpakitang gilas din sa paggamit ng lightsaber. Even in face of all these environmental problems, we come together as one group under one banner, one lightsaber. That's our way to rally. That's our rally together. People can do great things when they come together. Ways to have fun in the dark that, promote that message that you can conserve energy and you can have fun while doing it. 2007 nang pasimula ng World Wildlife Fund ang Earth Hour sa Australia. Layo nito na hikayatin ng marami na magtipid sa paggamit ng enerhiya at imulat ang publiko sa masamang idinudulot ng climate change sa buong mundo. Bernadette Berdin, UNTV News and Rescue. Abot sa mahigit 11,000 pulis ay pakakalat ng National Capital Region Police Office sa darating na long holiday. Ayon kay NCRPO Chief Major General Guillermo Elazar, karamihan sa mga ito ay itatalaga sa transportation terminals, lalo na tinaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero. Ang iba naman ay magbabantay sa mga residential areas upang tiyakin na walang makakalusot na magnanakaw. Tiniyak rin ni Elazar na wala silang namomonitor na major o direct threat sa Metro Manila. Inilabas na ng University of the Philippines ang listahan ng mga pangalang nakapasa sa 2019 UP College Admission Test o UPCAT. Sa Twitter post ng UP, inanunsyo nito na maaari nang makita ang resulta ng UPCAT 2019 sa UP System Office of Admission sa UP Diliman, Quezon City. Noong Oktubre ng nakaraang taon, nang isagawa ang taunang UPCAT kung saan kumuha ng pagsusulit ang mahigit sa 100,000 mga estudyante na nais makapag-aral sa Universidad ng Pilipinas. Maraming kabataan ang nahihilig ngayon sa online games. Noong 2018, sinasabi ng World Health Organization o WHO na isang mental disorder ang pagkalulong sa online games. Pero ano ba ang pinakamabisang paraan na dapat gawin ng mga magulang upang hindi malulong ang kanilang mga anak sa online games? Narito ang report ni Mon Hokson. Tambay ka ba pero may skill sa paglalaro ng online games? Baka pwede kang maging atleta at sumama sa ASEAN Games. May mga Pinoy na nag-champion sa online games at milyon-milyon ang premyo. Pero kung ganito ang nangyayari sa buhay mo, abay mag-isip-isip ka.
baka tuluyan ka ng maging tambay, unemployed at iwan ng mga mahal mo sa buhay. Alam nyo ba na noong 2018, itinuring ng World Health Organization o WHO na isang sakit o mental disorder ang pagkalulong sa online games? We have been reviewing the evidence for the gaming behavior as a disorder for last several years, and we consulted also a number of experts from all around the world, and the conclusion reached was that there is sufficient evidence now to include gaming disorder as a new diagnostic category in ICD-11. Kamakailan, 50 ang namatay ng pagbabarili ng isang lalaki ang mga tao sa loob ng isang moske sa Christchurch, New Zealand. Ayon sa kamag-anak ng suspect, naobserbahan nilang nahilig ito sa violent online games bago nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sa Sao Paulo, Brazil, iniuugnay rin sa gaming addiction ang ginawang pamamaril ng 2 lalaki sa loob ng isang eskwelahan na kung saan 8 estudyante ang namatay. Ayon sa psychologist na si Dr. Sheila Viesca, delikado na maadik ang sinuman sa online games dahil posible na dumating sa puntong hindi na alam ng isang tao ang pagkakaiba ng virtual sa realidad. They would like to experiment. Kasi masyadong real life yung nakikita nila. And sa video game naman, ang repercussion lang niya, matatalo ka sa game di ba? But in real life, you are going to damage property, damage lives, families, pero hindi yan known to the person who's already so engrossed in video games. Kasi nga nawala na yung critical thinking. Kapag napapansin na nalululong ang anak sa video at online games, tawagin ang atensyon nito at kausapin o di kaya ay isailalim sa parental rehab. Pero bago lumala ang sitwasyon, ang payo ni Dr. Sheila, limitahan ang paggamit ng mga anak ng mga gadgets. Everything is in moderation, di ba? And whatever is in moderation is easy to sustain. So whether it's spending less time on video games and more time in social life, kailangan magkaroon ng balance. Kamakailan isang video ang nag-viral sa Facebook na kung saan kailangan pang puntahan ng isang nanay ang kanyang anak sa computer shop para pakainin lamang dahil hindi na umano ito makauwi upang kumain. Ayon kay Dr. Sheila, dapat ang magulang ang masusunod at hindi ang mga anak. Pag alam nila na pwede naman pala, dire-diretso, susubuan naman pala ako, di okay lang sa kanila. But if the parents would put their foot down and tell their kids, pag kumain tayo, walang video games, walang phones, walang magte-text. Kain is kain and we talk among ourselves. Huwag rin kalimutan na i-expose sa outdoor activities ang mga anak at huwag gawing babysitter ng mga ito ang gadgets at online games. Binalikan namin ng isang nanay na may problema noon sa kanyang anak dahil sa gaming addiction. Nalunasan na nila ang problema dahil mas naging stricto siya rito. May usapan kami na dapat yung hindi priority yun, yung paggamit noon. Kailangan i-priority niya muna yung mas mahalagang bagay na magawa. Kung may extrang oras siya na bakante, pwede niyang gamitin yung mga games. Sa ngayon ay kasama na sa International Classification of Diseases ng WHO ang gaming addiction. Nabibilang na rin ito kasama ng gambling addiction at iba pang mental disorder. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Hinihikayat ng iba't ibang grupo ang mga magulang at mga kabataan na mag-aral ng martial arts hindi lamang para sa self-defense kundi upang makaiwas na rin sila sa pagkalulong sa paglalaro ng mga computer o mobile games. Narito ang ulat ni Nel Maribuhok. Sina John Gabriel at John Benedict ay gabilang sa mga kabataang nag-aaral ng martial arts. Sa halip na makipagbarkada at malulong sa iba't ibang bisyo, mas ninais nilang ilaan ang kanilang oras sa pag-aaral tungkol sa pagdepensa sa sarili. Para maligtas ko yung mga kapatid ko tsaka magka-self-defense. Para matuto po. At iwasan po yung mga magulo po. Naiwasan yung kapahamakan po.
Sa pagbubukas kahapon ng 3rd Inter-School Youth Martial Arts Games sa Bonifacio Javier National High School sa Mandaluyong City, naging aktibo ang mga kabataan na ito sa pagsali sa palaro na tulad nito. Iba't ibang asosasyon o grupo mula sa iba't ibang uri ng martial arts ang nanguna sa palaro na ito. Pangunahing lain pa rin ito na maturuan ng mga kabataan ng disiplina sa sarili at maiiwas sila sa mga bisyo. Actually, napakahalaga, no? Kasi sa pagiging isang martial artist mo, matututo kang disiplinahin yung sarili mo. Then, mababawasan yung pagkikipagbarkada, nakakaroon ka na ng sariling yung self-discipline, and then yung mahabang pasensya, and yung respeto sa lahat ng tao sa paligid. Malaki rin nila magiging tulong nito sa mga kabataan na malulong sa paglalaro ng mobile o computer games. Kaysa mag-gadget, maglaro ng computer, mag-ML, doon nakakasira ng yung kalusugan yun. Pangangatawan ng tao, pag-iisip ng isang bata. Dito, pag nag-martial art ka, doon mamotivate kang madisiplin sarili mo, maiiwas sa bisyo. Like mga anak ko, lagi na lang sa computer or sa cellphone, they have time para maalis sila yung sa paggamit ng mga techie, and then sa karate daw sila yung ibang oras sila na isasama nila sa martial arts. At the same time, physically nagiging fit sila. Nagkaroon ng time yung mga bata na hindi humawak ng gadget, kahit anong gadget. So habang nandito sila, training, nag-start kami from 1 p.m. to 4 p.m. Yung mga bata, bawal humawak ng gadget. So talagang ang concentration nila is yung pagte-training nila ng martial arts. Itinuturing na ng World Health Organization na ang addiction sa video games ay isa ng mental disorder. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mawawalan ng kuryente ang ilang lugar sa Caloocan, Pasig, Maynila, Bulacan at Laguna. Ito ay upang bigyang daan ang regular maintenance ng Manila Electric Company. Ayon sa Meralco, makakaranas ng halos 30 minutong brownout ang ilan sa mga nabanggit na lugar anumang oras simula ngayong April 1 hanggang 7. Ayon sa Meralco, kinakailangang putulin pansamantala ang supply ng kuryente upang isaayos ang mga sirang kable, kumpunihin ang mga poste at mailipat ang ibang linya ng kuryente. Para sa kumpletong listahan ng mga lugar na apektado ng power service interruption, bisitahin lamang ang official social media accounts ng Meralco. Nagpatupad ng 1 peso and 14 centavos na dagdag singil sa bawat kilo ang LPG at Solane ngayong araw. 1.25 naman per kilo na price increase ang ipinato ng Petron sa kanilang LPG at 70 centavos naman sa kada litro ng kanilang auto LPG. Samantala, magpapatupad naman ng rollback ang ilang kumpanya ng langis bukas matapos ang 7 linggong magkakasunod na oil price increase. Inaasahang magbabawa sa mga ito ng 40 hanggang 60 centavos sa kada litro ng diesel, 5 to 10 centavos sa kada litro ng gasolina at 10 hanggang 20 sentimos naman sa kerosene. Ang paggalaw sa presyo ay bunsod ng pagbabago ng presyo sa world market. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong Pangulo at Chief Executive Officer ng Social Security System si Aurora Ignacio. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Coz live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Ella. March 28, 2019 nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang appointment paper ni Aurora Ignacio. Si Ignacio ang bagong talagang presidente at Chief Executive Officer ng Social Security System o SSS ni Pangulong Duterte. Bago maging SSS President at CEO, si Ignacio ang chairwoman ng Social Security Commission. Samantalang noong July 2017, itinalaga rin si Ignacio ng punong ehekutibo bilang Assistant Secretary sa Office of the President at focal person na tatanggap ng mga tanong, sasagot ng mga klarifikasyon at paglilinaw hinggil sa anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration. Nitong buwan ng Marso, nagbitiw sa pwesto ang dating SSS President na si Emmanuel Dook simula nang maging epektibo
isusubo ang bagong SSS Charter. Layo nitong mabigyan ng pagkakataon si Pangulong Duterte na makapili ng bago niyang itatalaga sa pwesto. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa Malacanang. Matatagpuan sa Caliraya, Laguna ang isa sa pinakamatandang hydroelectric power plant sa Pilipinas. At kahit 70 taon na ang istruktura, ay patuloy pa rin itong napakikinabangan ng mga taga-Luzon. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Taong 1930s na ang ginawa ng National Power Corporation ang kauna-unahang hydropower electric plant. At sa aking likuran, makikita ninyo ang Glory Hall na nagsisilbing landmark dito sa Caliraya. Bago ang World War II, sinimula ng National Power Corporation ang konstruksyon sa Caliraya Dam. 1945 nang magsimulang mag-operate ang dam at ang hydroelectric power plant na kasama nito. May tuturing ito ngayon na isa sa pinakamatandang power plant sa Pilipinas. Tinatayang nasa 5 milyong dolyar o katumbas ng 10 milyong piso ang ginasto sa pagpapatayo ng dam at power plant at 30 megawatts na kuryente lang ang kaya nitong i-produce noon. Pero ngayon, 720 megawatts na kuryente na ang naisusupply nito sa Luzon Grid sa tulong ng Bocotan at Kalayaan Power Plant. Pinaka-basic po kasi sa power generation is ang kailangan lang po doon is head ng tubig, no? So kung mataas yung elevation ng tubig mo and then yung power plant mo nandoon sa ibaba, yung head, no? Pinaka-head. Yun ang magda-drive sa mga turbina para iikot. Pag umikot po yung mga turbina, at the same time yung mga generators nakakabit na po doon sa turbines na yun, turbina. And then, sa ganun po na generate yung electricity. Ang Caliraya Dam ay may taas na 42 meters at crest length na 467 meters. Ngayong nakararanas ng matinding tag-init ang bansa, nasa 287.7 meters ang level ng tubig sa dam at malapit na sa 286 meters critical level. Pero tiniyak naman ng National Power Corporation na hindi maapektuhan ang tagtuyot ang operasyon ng power plant dahil maaaring kumuha ng dagdag na supply ng tubig ang Caliraya sa Lumot Dam. Pinaka-purpose po dito, yung tubig po dito sa Lumot Dam, mapupunta po siya doon sa Caliraya. So parang lumalabas, additional storage siya ng Caliraya. 2002 isinailalim sa rehabilitasyon ng dam at nagtayo rin ng dagdag na mga planta. Ang Caliraya Dam ay pagmamay-ari ngayon ng kumpanyang CBK Power Company Limited, pero ang National Power Corporation pa rin ang nagsusupervise dito. Maliban sa trabahong na ibibigay nito sa mga residente, nakikinabang rin ang bayan ng Lumban sa halos 200,000 pisong wealth tax na binabayaran ng kumpanya. May mga ayuda namang ibinibigay sa amin for social responsibilities. May binibigay naman sila sa amin. Ginagamit po naman para sa barangay. Gaya po naman ba po, may mga project kami sa 20%, diyan mapambili ng gamot, yung mga ganun po. Kahit 70 taon nang nag-ooperate ang Caliraya Dam at ang hydroelectric power plant nito, tiniyak ng National Power Corporation na mapapakinabangan pa ito ng matagal na panahon, kailangan lamang ang kooperasyon ng lahat para ito ay maalagaan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Ipinauubaya na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Bangsamoro Transition Authority o BTA ang pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BIRMM o BARMM. Narito ang report ni Rosalie Cos. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. The President shall now bang the agong to signal the inauguration of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Thank you, Mr. President. Ang paghampas ni Pangulong Rodrigo Duterte sa instrumentong agong ang hudyat sa pagsisimula ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Nangangahulugan ng panibagong pasimula para sa Bangsamoro people.
Noong Biyernes, formal nang inilunsad ang BARMM. Ipinauubaya na ng punong ehekutibo sa Bangsamoro Transition Authority o BTA ang patuloy na pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. It is my sincere hope that the new Bangsamoro Regional Government will not just live up to its aspirations and principles embodied in the past peace agreements with different Moro fronts, but also promote good governance, transparency, accountability, and inclusive political empowerment. To my dear Bangsamoro sisters and brothers, in the BTA, the power to chart the course of your region's future is now in your hands. Ang BTA ang pansamantalang mangunguna sa BARMM bago ang unang regular election para sa Bangsamoro Parliament sa taong 2022. Kaalinsabay nito, nananatili naman ang pangako ni Pangulong Duterte na sa kanyang nalalabing termino sa tulong ng may kapal, sisikaping iangat at pagbutihin ng pamahalaan ang pamumuhay ng Bangsamoro people. Hinikayat naman nito ang mga Moro na makipagkaisa sa pamahalaan upang kamtin ang hinahangad na tunay na pagbabago sa rehiyon. As we mark a new chapter in our history, I call upon Bangsamoro to take advantage of this opportunity and finally correct the historical injustices and forget the bitterness of the past so that we may embrace each other as Filipinos. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 23 lokal na opisyal ng pamahalaan dahil sa pag-iingat ng mga baril na walang lisensya. Mula sa Camp Crame, nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Lea. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Lea Ilagan. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Comedian and political newbie Volodymyr Zelensky has won the most votes in the first round of presidential elections in Ukraine. Josh Tua has the story. Volodymyr Zelensky, a comedian with a popular anti-corruption message but no political experience, took the lead in the first round of Ukraine's presidential election on Sunday, early exit polls showed. Frontrunner watched the announcement of the results in the headquarters of his campaign with his wife and members of staff. Zelensky, 41, who plays a fictional president in a popular TV show, has consistently led opinion polls in a three-horse race against incumbent Petro Poroshenko and former Prime Minister Yulia Tymoshenko. According to a preliminary exit poll based on votes, 2 hours before voting closed, Zelensky had secured 30.4% of votes compared to Poroshenko's 17.8%. I want to thank everyone. You have seen recently, as well as I have, some exit polls. Well, we have got 31%. To be more precise, 34. There are lots of exit polls, but there's only one winner. Tymoshenko, who had won 14.2%, immediately challenged the accuracy of the result, saying her internal polling put her in a second place behind Zelensky. The Central Election Commission has 10 days to count the votes and to announce the official result. No candidate is expected to receive more than half of the votes, meaning the election would go to a runoff on April 21. Josh Tua, UNTV News and Rescue. A widower's emotional, angry rant to Venezuela's President Nicolas Maduro shows the human side to the crisis as plaguing the country. Jesus Alberto Jaramillo can be heard on Saturday saying that his wife died due to a lack of medicine and medical attention in the hospital. President Nicolas Maduro has blamed U.S. sanctions for shortages afflicting the OPEC nation.
6.2 magnitude earthquake struck 27 kilometers north of the city of Santa Elena on the coast of Ecuador on Sunday, the U.S. Geological Survey said. The quake struck at a depth of 18.5 kilometers, the USGS reported. There were a number of aftershocks reported, with residents waiting the tremors out on the street. No significant damage or injuries were reported. Yes, it was very strong. I felt it when I was in bed. It was very strong. I'm not sure, about 3 seconds. The 300-meter metal giant Eiffel Tower celebrates its 130th birthday. Jovic Bermas reports. The Eiffel Tower, France's most iconic monument, celebrated its 130th birthday on Sunday under a sunny Parisian blue sky as crowds of visitors queued to get a closer look at the iron structure or even a panoramic view of the city from the top. Rising 324 meters above Paris, the famed Iron Lady was designed by Parisian engineer Gustave Eiffel and built for the 1889 Universal Exhibition. Tourists waiting in the queues like Gal from Israel said the Eiffel Tower was the symbol of Paris. I think it's really iconic, like when you think about Paris, you think about that, about the Eiffel Tower. And there's something in the construction of it which is so beautiful. It's very unique because, of course, it's made of iron. And it's, as I said, it's just a symbol of Paris, the design. And of course, from the summit, you can see all over Paris and probably beyond. The construction of the most famous of Parisian monuments took 2 years, 2 months, and 5 days, which was considered a technical prowess at the time, and mobilized between 300 and 450 workers. Since then, the Eiffel Tower has been undergoing several improvements and renovations. 7 million tourists visit the Eiffel Tower each year, and 300 million have come from all over the world to discover it since 1889. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, Europe. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Patuloy na dinarayo ng mga turista mula umaga hanggang gabi ang cherry blossom sa Tokyo, Japan. Narito ang report ni Danny Ticzon. Hindi alintana ni Hannah at Kyle ang mahabang biyahe mula San Diego, California, papuntang Tokyo, Japan. Masaksihan lamang ang pamumukadkad ng sakura or cherry blossom dito sa Japan. Anila, kakaibang ganda ng cherry blossom dito kumpara sa ibang bansa. You don't see this anywhere, except for maybe Washington, D.C., but it's way better here. Japan's beautiful. We've only been here for a day, so far this is our first experience in Japan, and it's amazing. Yeah. It's my childhood dream. Well, we'll finally have enough time and money too to travel here. And I was planning to try to catch the whole full bloom, and I think this week it's when it started. So yeah, so far it's amazing. Beautiful. Isa ang Shinjuku City sa Tokyo na mayroong hanami viewing. Matatagpuan sa syudad ang dalawang kilalang lugar na may Cherry Blossom Festival. Ang Chidorigafuji Park, malapit sa Kodanshita Station, at ang Meguro River na malapit sa Shibuya Station. Maraming mga turista ang namamasyal dito upang makita ang ganda ng mga sakura or cherry blossoms. Pero hindi lang sa umaga dinadagsa ang lugar na ito dahil kahit gabi ay nakamamanghang pagmasdan pa rin ang sakura, kaya marami pa rin ang namamasyal dito kahit madilim na. Hanami sa wikang Japanese ang tawag sa flower viewing o ginagawang panoorin ang pamumukadkad ng mga bulaklak, partikular na ang cherry o ang sakura. I definitely prefer viewing cherry blossoms in the daytime. I think a lot of Japanese families and other people will come and have picnics and things like that. It's also way better in terms of lighting for me, for photography. So yeah, that's my preferred time is for the daytime. Maganda. Lagi ko siya nakikita sa pictures pero iba siya sa tunay na buhay pag nakita mo. Mula late March hanggang early May ang buwan kung saan sumisibol ang naturang bulaklak sa iba't ibang bahagi ng Japan. Sa ganitong panahon nagkakaroon ng Cherry Blossom Festival na kinagigiliwan ng mga turista at locals. Bagamat may ilang bansa rin na may sakura trees gaya ng South Korea at Washington, D.C.,
mas kilala ang Japan dahil sa mas maraming bilang ng cherry blossom trees dito. Danny Tigzon, UNTV News and Rescue, Tokyo, Japan. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang dalawang lalaking naaksidente sa Tacloban City. Narito ang report ni Archel Egano. Malalim na lubak sa kalsada ang itinuturong dahilan ng magkaibigang na aksidente noong linggo ng madaling araw sa Tacloban City. Papunta sana umano sa isang kasiyahan sina Mark Neil Alvarez, 20 taong gulang, kasama ang kaibigan nitong si Daniel Perez, 16 na taong gulang. Nang bigla umanong mawalan ng kontrol si Alvarez sa minamanehong motorsiklo. Dahil hindi nito napansin ang lubak dahil madilim ang daanan sa Barangay 100 Scandinavian Village, Tacloban City. Nagtamo ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan sina Alvarez at Perez na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team bago dalhin sa Eastern Visayas Regional Medical Center upang masuri ng doktor. Archie Ligano, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 23 lokal na opisyal ng pamahalaan sa isang linggong operasyon sa buong bansa. Ito ay dahil sa pag-iingat ng mga baril na walang lisensya. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Umakyat na nga sa 168 ang naaaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagtatago ng mga loose firearms sa isang linggong operasyon. 145 dito ang sibilyan at 23 ang lokal na opisyal ng pamahalaan. Kabilang nga dyan sina incumbent Tabahon, Dinagat Island Mayor Romeo Vargas at incumbent Tagbina, Surigao del Sur Vice Mayor Antonio Adlao. Sa naturang operasyon, 248 na mga baril ang nakumpiska na kinabibilangan ng 137 high-powered firearms, 111 na low-powered firearms, nasa 34 naman na pampasabog, 307 na mga magazine at 6,605 na mga bala ang nasamsam ng mga otoridad. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Amador Corpus, nagsasagawa sila ng operasyon upang maiwasan ang paggamit ng private armed group ng mga politiko ngayong eleksyon. Marami pa aniyang politiko ang patuloy nilang isinasailalim sa surveillance at target ng mga susunod na operasyon. Samantala, Ella, nakuha din ng CIDG ang ISIS flag sa magkapatid na sina Altero Carrieda at Greg Carrieda sa operasyon ng Dabat, Bagao, Cagayan. Ang magkapatid ay miyembro umano ng Northern Jihadist Group na nanghihikayat ng mga miyembro upang makipag-alyansa sa ISIS Group. Nakuha rin sa mga itong isang kalibre 45 baril, isang 9mm pistol, 2 kalibre 38 at 2 pampasabog. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan, live mula sa Camp Crame. Nasunog ang isang classroom sa ika-6 na palapag ng Makati Science High School sa Barangay Comembo, bandang alas 11 kagabi. Tinupok ng apoy ang mga gamit sa loob ng silid-aralan na tinatayang nagkakahalaga ng 20,000 piso. Umabot sa unang alarma ng Bureau of Fire Protection ang sunog na naapula rin sa loob ng 1 oras. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Maayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Nagpositibo sa iligal na droga ang 7 driver ng mga pampublikong sasakyan sa Cebu sa isinasagawang drug testing ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 noong nakaraang linggo. Narito ang ulat ni Gladys Tuabi, live. Magandang tanghali, Gladys. Yes, maayong udto, Janice. Gipaubos sa surprise drug testing ang 174 drivers sa mga major terminal diri sa Cebu sa miaging semana. Sa gipagawas nga resulta sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, 7 ang nagpositibo sa ginadiling drogas. Isumite sa ahensya ngadto sa Land Transportation Office ang mga pangalan sa mga driver nga nagpositibo para sa dugang aksyon. Ang gingon surprise drug testing subay sa Oplan Harabas drug test muna bago pasada. Tumong niini nga masiguro nga luwas ang mga pasahero pinaagi sa pagmonitor sa mga transportation drivers sa impluwensya sa ginadiling drogas. Og mao ka ng atong update gikan diri sa Cebu. Janice? Maraming salamat, Gladys Tuabi.
Sa iba pang balita, ipresenta ng PNP Caraga ang higit 1,000 loose firearms mula sa implementasyon ng election gun ban sa rehiyon. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octubre live. Mayong udto, Raymond. Yes, Janice, mayong udto, mikabat na sa 1,027 ka-loose firearms na kumpiskar sa PNP Caraga. Mga sa Caraga rin doon sa itong Enero niya ito karong tuiga. Resulta sila sa implementasyon sa COMELEC gun ban, di mikabag sa 75 ang nasitok sa operation, police response checkpoint ng search warrant. Mikabag sa 140 ang nadakpang wanted person. Resulta ng Police Regional Office 13, Director Brigadier General Gilberto DC Cruz, gipakita lamang nga wala nagpasagad ang pulisya sa pagtugi sa mga individual nga aduna pay gihawirang illegal nga armas og paboto. Dugang pa sa general ang mga na-recover nga posibleng magamit sa unsamang private armed groups sa mga politiko. Apan gisiguro ni Cruz nga wala sila nasuta nga private armed group sa Caraga Region. Janice, matod sab sa COMELEC Caraga nga ang matag usa ka armas kansang representante sa assurance nga walay mahitabo nga kagubot sa piniliay. Balik sa imo, Janice. Maraming salamat, Raymond Octubre, live mula sa Butuan City. Samantala, isinusulong ng Bureau of Fire Protection ang paglalagay ng fire at rescue volunteers sa bawat barangay. Ayon sa BFP, mahalaga na alam ng mga nasa barangay level ang gagawin bago pa man lumaki ang sunog. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Bagamat tapos na ang Fire Prevention Month, hindi naman natatapos ang pagkilos ng Bureau of Fire Protection upang ikampanya ang kaalaman kung paano may iwasan ang sunog at ano ang dapat gawin sakaling may sunog. Isang fire drill ang isinagawa ng BFP sa mga residente sa Barangay Gasak sa May Kawayan, Bulacan kahapon. Ipinakita ng BFP ang isang senaryo kung papaano ang dapat gawin sakaling magkaroon ng sunog. Kabilang dito ang bucket relay, aktwal na pagpatay ng sunog gamit ang fire extinguisher at rescue operation hanggang madalang mga pasyente patungong hospital. Ayon sa BFP, mahalaga na ang bawat barangay ay may wastong kaalaman sa mga dapat gawin sakaling may sunog. Kaya naman, isinusulong nila ang pagkakaroon ng bawat barangay ng volunteers. Ang nangyayari po kasi pagka late po yung tawag, late po yung dating ng bumbero. Kaya nga po in-establish namin po itong Community Fire Auxiliary Group para well-informed sila kung ano po yung number ng Bureau of Fire Protection at saka kung ano yung dapat nilang gawin simula pa lang ng fire outbreak. First 1 minute pa lang po, dapat marami na silang nagagawa. Tulad na lamang sa Barangay Gasak sa May Kawayan, Bulacan, kung saan tinuruan nila ang mga residente doon ng mga kaalaman sa pagpatay ng sunog. January 14, 2010, nang masunog ang mahigit 50 bahay sa Barangay Gasak, kung saan mahigit 100 pamilya rito ang nawalan ng tirahan. Kung sakasakali magkakaroon man ng sakuna, wag naman sana, meron ng kaalaman sila, hindi kamukha nung dati na nagkaroon ng sunog, hindi malaman namin kung ano gagawin. Takbo doon, takbo rito. Ngayon pala, ang dapat palang namin, tawag agad ng bumbero at rescue. At may kanya-kanya ng mga tungkulin yung mga staff ng barangay. Sa akin kasi maganda yung ganito kasi nagkakaroon ng dagdag kaalaman, lalong-lalo sa mga nanunungkulan, lalong-lalo sa mga taong baryo na walang alam sa mga ganitong sitwasyon. Bukod sa Fire Volunteers Team, isinusulong din ng BFP ang pagbuo ng rescue group sa bawat barangay upang maaksyonan at mabigyan ng pangunang lunas ang mga biktima ng sunog. It's about time na mabigyan talaga sa barangay level pa lang. Sa mga bata, sa eskwelahan, maituro para mas mabilis yung responde. Bilang kahit ordinaryong mamamayan, pag nakakita ng sakuna, marerespondihan nila, mabibigyan nila ng paunang lunas. Samantala, paalala naman ng BFP, ugaliing suriin ang bahay sa mga posibleng pagsimula ng apoy. Magkaroon ng contact number ng BFP, Rescue at PNP upang kaagad na makatawag ng tulong sakaling may sumiklab na sunog. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Janice Inhente, maayong udto.
Patuloy na dinarayo ng mga bird watchers ang Ligwasan Marsh sa Mindanao. Patunay lamang ito na ang lugar na dating kinatatakutan dahil sa terorismo ay unti-unti nang nagiging sentro ng turismo sa rehiyon. Narito ang ulat ni Nina Armilio. Java Pond Heron, Purple Heron, Philippine Swamp Hen, Black Box Swamp Hen, Comb-crested jacana, at pheasant-tailed jacana. Ilan lamang ito sa mga migratory at endemic birds na matatagpuan sa Ligwasan Marsh. Ang lugar na dating kinatatakutan dahil sa terorismo, ngayon ay dinarayo na ng mga birdwatcher. Sa katunayan, 3 beses nang nakapagsagawa ng birdwatching tour sa lugar. Ang third batch ng birdwatchers na dumayo rito ay mula sa Tacurong City, kasama ang foreigner na si Kenneth Goodyear. And the birds are wonderful. Yes. The people are even better. And and I'm just privileged to be here. And certainly when I go away from here, I'll tell all my friends and contacts and people who hopefully they'll be privileged like I've been today to come here. And it's beautiful. Kasama ng mga birdwatcher ang mga sundalo ng 33rd Infantry Makabayan Battalion ng Philippine Army na nagbibigay seguridad sa kanila. Sa pamamagitan ng mga inuorganisang birdwatching tour ay nabibigyan din ng hanap buhay ang mga sumukong terorista. Sa susunod po ng mga araw, marami pa pong nakabook or mag-request na gusto pong tignan ang Ligwasan Marsh para makita po yung mga iba't ibang species po ng mga ibon dito sa Ligwasan. Ang Ligwasan Marsh ang itinuturing na pinakamalaking marshland sa bansa na binubuo ng mahigit 200,000 ektarya ng river channels, lawa at danaw o pond. Ang patuloy na pagdagsa ng mga birdwatcher ay isang patunay na unti-unti nang nagiging sentro ng turismo ang lugar mula sa pagiging kuta ng mga terorista. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.